Tara, samahan nyo kami sa panibagong araw ng pagwawaldas ng pera na akala mo mga anak ni Henry C. Charot. Pero bago ang lahat, dumaan muna kami dito sa H&M para i-drop yung mga damit na hindi na namin nasusuot. Yung mga punit-punit na, mga kupas na, or may mga mantsa na nakakahiya na ipamigay, ganon. In exchange of discount voucher na pwede namin magamit pag bibili kami ng items dito. Tapos, pumunta na kami sa Decathlon at nakita namin na may sale sila sa selected items, so sana makadiscount tayo kahit papano. Ito talaga yung sinadya namin dito sa Festival Mall kasi trusted talaga namin yung mga items nila dito. Gaya nung aqua shoes ni Gray Gray, sobrang okay pa nun, pero maliit na sa kanya kaya kailangan na namin siya bilhan ng mas malaking size. As in, gantong-ganto din yun. Nadaanan namin itong swimming pool na to at hindi na napigilan ni Gray Gray, tinanggal niya yung tsinelas niya at pumasok siya sa loob. Nabitin ata siya sa swimming niya nung nakaraan kaya gusto daw niyang mag-swimming. Bumili nga pala ako ng rash guard dito. First time ko lang makakagamit nito and ayoko nga sana kasi feeling ko mainit, masikip, hindi ako makakahinga, ganon. Pero mas appropriate kasi yung ganitong outfit sa activity na gagawin namin kaysa dun sa usual na outfit na lagi kong pinapang swimming. Bumili na rin si Daddy ng kanya kasi yung rash guard na ginagamit niya bumigay na kasi sobrang tagal na nun kaya kailangan na rin palitan. At habang nagtitingin-tingin nga siya dyan, etong si Gray Gray, tinawag ako dito. Narinig niya kasi yung isang bata na nagpapatunog nito, akala niya ata laruan. Pero sabi ni Daddy, bilhin na din daw namin para makabit namin yan sa bike ni Gray Gray. Pero hindi pa ata makapag-decide si Gray Gray kung anong pipiliin niya, magkaiba kasi sila ng tunog. Kaya pumunta muna kami dito sa dulo sa mga basketball kasi recently nahihilig si Gray Gray sa mga bola. Tinuturuan nga siya ni Daddy kung paano mag-dribble pero hindi niya pa magets kung paano. Huwag ka mag-alala Gray Gray, practice makes perfect kaya try lang ng try. Kapag nasa Decathlon kami, hindi talaga pwedeng hindi kami mag-scooter. Pero sabi ko, may scooter naman siya sa bahay, kaya etong bike na lang daw ang itatry niya. Hindi pa nga niya abot yung pedal, kaya tinutulak na lang muna siya ni Daddy. At kahit gano'n niya kagustong magpedal, hindi talaga kaya. So sabi ko, eto na lang balance bike. Mas gamay na niya yan kasi meron naman siyang balance bike sa bahay. Ayun nga lang, parang ayaw na niyang bitawan to. Sabi ko, magbayad na tayo bago pa dumami yung ma-check out natin at inabutan na rin kami ng lunchtime dito kaya dito na kami kakain. Kaso nakita naman ni Gray Gray tong carousel kaya pinagbigyan na muna namin at naghanap kami ng barya pambayad dito kasi wala kaming cash. Lagi kaming walang dalang cash. Pagpasok namin, umakyat siya agad dun sa second floor kasi gusto daw niya sa taas. Pero parang ako yung natatakot dito kasi parang mas masikip dito tas ang lapit sa gilid. Baka mahulog ako pagbaba ako sa horse tapos dumiretso ako. Diyos ko, kabado 20 talaga. Humihirit pa nga si Gray Gray ng isa pa pero sabi ko gutom na talaga ako kaya kumain na muna kami. Nagulat kami pagdating ng order, bakit dalawang fries yung binigay? Hindi ata kami nagkaintindihan nung kumuha ng order. Kasi yung platter dapat to orderin namin. Yung may fries, dynamite, tsaka may isa pa hindi ko lang maalala. Pero sabi ni ate, maanghang daw yung fries. So sabi ko wag na lang yon, a la carte na lang na regular na fries. Pero sabi ni Daddy, gusto daw niya ng dynamite. So tinanong ko kung may a la carte ba ng dynamite. Sinuggest niya jalapeno. Akala ko naman jalapeno yung tawag nila doon. So umuo ako. Ayun pala, may jalapeno fries. Nakakaloka. Pero ayaw na namin mag-isip. So hinayaan na lang namin. Pagkatapos namin kumain, nakatulog si Gray Gray pero hindi muna kami umuwi kasi dumaan pa kami dito sa New Balance. Naghahanap kasi kami ng sapatos na komportable sa paa, yung pwede sa mga mahabang lakaran. And ito talagang New Balance yung lagi nire-recommend. Nakakalula nga lang talaga yung presyo kaya tingin-tingin muna tayo dahil hindi naman tayo anak ni Henry C. Diyos ko. Natapos na kaming mag-window shopping pero si Gray Gray tulog pa rin kaya sabi ko sasamantalahin ko na at magpapawax na din ako. As always, yung package B ang ina-avail ko dito, yung eyebrow threading, underarm wax at half leg wax. Mas tipid kasi yung nakapackage. Sa tagal ng pagwawax, akala ko gising na si Gray Gray paglabas ko pero tulog pa rin kaya sabi ni Daddy umuwi na kami dahil wala naman na kaming gagawin dito at baka madagdagan lang ang gastos namin.